everyone! Narito na naman po si Len para sa ating ika-192nd day na ating sharing ng devotion video. And today, we are thankful to God because lahat ng ating mga nilakad ay naging victorious at nagawa natin ito ng maayos. Kaya medyo nag-relax din po inyong lingkod kasama ng aking asawa sa pamamagitan ng pag-stroll dito sa aming barangay. And ayan, naka-encounter natin at natikman natin ang Paris Silog ni Buttercup ng ating kumaring Apple Joy at ni paring Gino Didomo. Ayan. So kung madadayo po kayo o madadaan sa aming barangay nito na barangay ng Bongbinong Rizal, Talim Island, pwede nyo pong bisitahin yan. Every 4 p.m. po sila nagbubukas. At mostly ay tumatagal hanggang gabi while still have the pares nila. Diba? Talagang quality po. Pwede rin po kayo nang umorder ng any add-ons. Ayan. So talagang promoting tayo ng mga ano nila. Diba? But, ayan, wag po natin kakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon para sa gagawin nating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri, pinasasalamatan at pinadakila ka po namin sa oras na ito, Panginoon, at sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob nyo at mga pagpapala na hindi man namin ina-expect, Panginoon, ngunit patuloy nyo ibinubuhos at pinaparana sa amin at sa aming pamilya. Ngayon po, Panginoon, dadako na naman kami muli sa pagbulay-bulay o pag-aaral ng inyong mga salita at dalangin namin, Panginoon, na kayo ang mataas, kayo ang mapapurihan at kayo ang makilala ng bawat tao, Panginoon. Alam namin na kayo lang ang may kakayang makapagpabago sa isang tao, Panginoon, at kami ay inyong mouthpiece lamang o instrumento upang kausapin, mahipo, Panginoon, ang puso ng aming kapwa, Panginoon, sa pamamagitan ng aming salita, sa pamamagitan ng aming pagtulong sa kanila, o sa pamamagitan ng pag-relate sa kung ano man ang mga nararanasan ng bawat isa sa buhay, Panginoon. Ngayon din po, habang buhay kami nagpapasalamat sa inyong butong anak na si Jesus sa pag-aalay niya ng kanyang buhay at ng kanyang dugo na sobrang precious sa inyo, Panginoon, upang tubusin kami sa aming kasalanan, sa kabila ng aming mga karunihan, Panginoon, sa kabila ng aming mga past na mga nagawa, Panginoon, ay nariyan pa rin kayo at willing kaming i-accept at yakapin with an open arms, Panginoon, upang magbalik loob sa inyo, Panginoon, at manatiling matibay ang aming intimate relationship sa inyo, Panginoon. Tunay nga na hindi ang relihiyon ang makapagdiligtas sa aming Panginoon, kundi ang aming matibay na relasyon sa inyo. Nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin upang ang aming laging magawa, Panginoon, ay ang inyong kalooban at nakapagpapasaya sa inyo, Panginoon. Muli, ano pa man po ang mga secret prayer and petition ng bawat isa, Panginoon, ay kayo na po ang nakakaalam at nakakabatid, Panginoon, at kayo po ang may kakayang sumagot nito ng ayon sa inyong kagustuhan, Panginoon. Hindi po nawa ang inyong lingkod ang makita at magningning, Panginoon, kundi ang inyong glory lamang po, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran at langisan ang aking mga lagi, Panginoon, upang ang aking masasabi lamang ay para sa inyong kapurihan at para dakilain kayo ng mas maraming tao. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng itong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 21:19. Ayan, ito po yung sinasabi na sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Message, kapag daw ang isang tao, lalo na ang mananampalataya ng Diyos, ay nanatiling matibay sa pagtitiis, ay naililigtas daw nito ang kanyang buhay. Application, kung sa may pinakamatinding pagtitiis, wala nang ibang magandang halimbawa kundi ang ating Panginoong Yesus. Dahil mula ng bata pa at sumabak siya sa pag-iebanghelyo at pagmimisyon sa maraming lugar, tiniis niya ang lahat ng panglalait o pangmamaliit. Kahit alam niyang maraming nagtatangka at may masamang balak sa kanya, pero napagtagumpayan niya. Hanggang sa sakit ng kalooban na pagkakanulo sa kanya ng isa sa mga alagad niya, pati ang pagpapahirap sa kanya, pagkapako sa krus at pagkamatay, ay tiniis niyang lahat, hindi para iligtas ang kanyang sarili, kundi ang buong sangkatauhan. Kaya kung ikukumpara natin ang mga hirap at sakit na nararanasan at tinitiis natin sa ngayon, wala pa yan sa kalahati ng mga tiniis ng Panginoong Yesus.
kahit hindi tayo karapat-dapat iligtas dahil taglay natin ang dugo ng pagiging makasalanan, minahal pa din tayo ng Diyos. Kaya bilang ganti, ipadama at ipakita din natin sa Diyos at kapwa ang pag-ibig at pagtitiis. So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita at ng kanyang salita, diba? So, yun na nga. Halos lahat naman ng ating matatalakay ay nabasa na rin natin dito, diba? Na sinabi ng ating Panginoong Yesus, diba, sa kanyang salita dito sa Lucas na ang lahat daw ng ating mga pagtitiis dito sa nararanasan sa mundo ay hindi pa mako-compare sa nagawa ng ating Panginoong Yesus, di ba? Na kung saan alam naman natin na siya ang buktong na anak ng ating Panginoong Diyos, na dapat ang mararanasan niya is yung karangyaan, di ba? Yung kagaya ng inaasahan ng mga Israelita o ng mga Hudyo noon, na ang darating na hari ay ipinanganak sa kaharian, nakasakay sa karwahe, sa mga magagandang kabayo, na paninigiran ng napakaraming mga kawal at mga tagapaglingkod, di ba? Subalit ang ating Panginoong Hesus ay naparito in a humble way, di ba? Siya ay ipinanganak sa sabsaban, kung saan ay naroon ang mga lahat ng klase ng hayop, pero atin pong mauunawaan yan sa ating mga susunod na mga pag-aaral, kung ano yung significance, kung bakit doon ipinanganak ang ating Panginoong Yesus, di ba? Na kung saan dahil naniniwala ang mga Hudyo simula noong panahon ni Abraham na ang magiging kabayaran ng kasalanan ng tao ay ang pag-aalay ng dugo at sinusunog na mga hayop na walang bahid ng kapansanan. Talagang karapat dapat. Pero sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, siya yung tinatawag na Lamb of God. Siya yung karapat dapat na maging alay dahil siya ay hindi ipinanganak sa pamamagitan ng binhi ng lalaki. Diba? Hindi sa binhi ni Adan, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Diba? At siya ay pinanganak upang iligtas tayo hindi lamang sa kapahamakan ng nararanasan noon ng Israel na pananakop ng Roma, kundi iligtas ang ating spiritual, di ba? Na kung saan yung mga pagpapagaling ng ating Panginoong Yesus ay yan lamang ay kumbaga ay frontline ng kanyang gagawin. Pero higit sa lahat, ang ginawang pagpapagaling at pagliligtas ng ating Panginoong Yesus ay maligtas tayo sa pagkapunta sa kaharian ni Satanas, which is ang impyerno, di ba? Ang habang buhay na pagdurusa, habang buhay na paghihirap, dahil sa kabila ng ating mga kasalanan, ang nais pa rin sa atin ng ating Panginoong Diyos ay makasama tayo sa kanyang kaharian. Maranasan natin yung walang hanggang buhay, walang sakit, walang hirap, walang pagtatalo, walang digmaan o gera, kundi tanging pagmamahalan at pagpupuri o pagdakila lamang sa ating Panginoon. Dahil para sa mga hindi nakakaalam, what is our purpose in our life? It is to honor and to glorify our Lord. So yung mga nararanasan natin dito ng mga praise and worship to God, pag-aaral ng kanyang ebanghelyo o mabuting balita, that is only preparation for what will be our life in the kingdom of God. Dahil ganun din ang gagawin natin. Kung dito pa lang sa mundo ay hindi mo nagiging kaligayahan na maglingkod at magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos, paano pa kapag napunta ka na niya sa kaharian niya? Maaaring masabi mo, mararamdaman mo na parang you don't belong, di ba? Or parang ang boring naman dito kasi parang puro pagpupuri, pag-aawitan sa Panginoon. Pero hindi po natin alam na yung inire-ready na handaan ng ating Panginoon. Walang katapusang handaan, walang katapusang kaligayahan, diba? Na wala ka nang hanapin pa. Kung alam niyo po, kung mai-imagine nyo, yan yung ibinigay ng ating Panginoong Diyos kila Adam and Eve, kila Adan at Eva doon sa Garden of Eden. Diba? Na lahat ng pangangailangan ng isang tao ay naroroon na. Wala ka nang hahanapin pa. Pero dahil pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Satanas at ng tukso ng ahas upang kainin ang bunga ay pinagbabawal na puno na kaalaman ng masama at mabuti, dyan po nag-fall short ang mga tao. Pero sabi nga, ang Diyos ay laging advance mag-isip. Diba? Kung ang mga tao advance mag-isip, mas advance mag-isip ang ating Panginoon. Alam niya agad kung ano yung magiging solusyon o remedy
sa pagkakasala ng tao. At yan ay ang representasyon ng pagdanak ng dugo ng isang hayop na kailangang balatan upang bihisan ang kahubaran ng mga tao, di ba? So which is yan po ang ating Panginoong Hesus na sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang katawan, tayo binihisan na mula sa pagiging makasalanan, nahihiya tayo sa ating kahubaran na makita ng tao ang ating kahubaran, ang ating kasamaan. Ngunit pag idinamit natin ang damit ng kalwalatian ng ating Panginoong Yesus, hindi na yung mga kasalanan yung makikita ng ating Panginoong Diyos, kundi yung kabanalan, kabutihan at righteousness ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. So, hanggang dyan na lamang po ang ating share and devotion video, and nawa may natutunan po kayo sa ating pag-aaral na ito. Abangan po natin ang ating mga susunod na pag-aaral at nawa po ay napapatibay at mas marami ang nadadagdag na kaalaman sa ating pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So, let us all end up into prayer. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa at muli, maraming salamat po Panginoon sa inyong mga salita na ito na aming napag-aaralan ngayong gabi, Panginoon. Tunay nga Panginoon na hindi maihahambing ang pagtitiis ng Panginoong Hesus na ginawa at sakripisyo alang-alang sa katubusan ng kasalanan naming lahat. Kung iisipin po Panginoon ay kulang pa ang buhay namin kahit tumagal man kami dito sa mundo ng higit na daang taon Panginoon. Ngunit ang kagandahang mararanasan po namin Panginoon sa inyong kaharian at makakasama ang Panginoong Yesus, ang lahat ng mga banal at lahat ng mga nanatiling matibay ang pananalig at relasyon sa inyo hanggang sa pagbisa nila sa mundong ito, Panginoon, ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa buhay namin, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sino man ang mga dumadanas ng mga pinansyal na problema, ito man ay utang, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa negosyo, Panginoon, ang mga binabalak na mabiling mabahay, Panginoon, maipatayo, mga bahay-sambahan, ospital, paaralan, Panginoon, o ano pa man na binabalak ng tao, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na kayo ang magpo-provide upang mangyari at maganap. Ngayon din po ang hangarin ng bawat isa, Panginoon, na makabili o makapagpundar, Panginoon, ng mga sasakyang pandagat, panghimpapawid o panglupa, Panginoon, upang mapuntahan at maabot ang even the remote area of this world, Panginoon, kahit sa iba't ibang planeta pa, Panginoon, o sa buwan, Panginoon, na may tao, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na kikilos kayo at may mga gagamitin kayong tao, sitwasyon o mga bagay, Panginoon, upang maabot ang lahat ng tao, Panginoon. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat na may mga sakit at karamdaman. Ito man ay malubha o ito man ay hindi, Panginoon, physical, mental o spiritual, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng Panginoong Yesus, kami ay naligtas na at pinagaling na, Panginoon. At kung ang magiging kasagutan, Panginoon, ay ang pagpapahinga eternally, Panginoon, ng isang tao, Panginoon, ay nawa ay matanggap ng mga kapamilya, Panginoon, at bigyan niyo po sila ng comfort na iyon ay inyong kalooban na sila ay lumisan na sa mundong ito at makasama na ninyo sa inyong kaharian. Kaya din po, Panginoon, pinapanalangin namin ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, that there will be peace, harmony, Panginoon, unity, forgiveness, and love and joy sa bawat isa, Panginoon, at lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, mga teachers, at misyonero, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na kayo po ang nagpo-provide sa mga gagastusin, Panginoon, sa pag-travel, sa kanilang pamilya, pagpapaaral ng kanilang mga anak, Panginoon, pang araw-araw na pagkain nila, Panginoon, ay ipagkakaloob niyo po, Panginoon, lalong higit na ang ginagawa ng bawat isa, Panginoon, ay to train, to teach, Panginoon, and to preach, and to give additional wisdom, Panginoon, para sa bawat isa na nangangailangan nito, Panginoon, sapagkat kami ang gagamitin ninyong bilang kamay, paa, tenga, mata, Panginoon, o katawan na kikilos upang maramdaman at maranasan ng tao, Panginoon, na mahal ninyo kami, Panginoon, at kami ay maaari niyong gamitin bilang instrumento upang maabot ang bawat tao na aming makakasalamuha, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, I pray, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, na mula sa pinakamataas na pinuno, sa presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababa ang pamilya, Panginoon, that everyone will be your disciple, Panginoon, at magpapalakasan ang bawat isa, Panginoon, magtutulungan, Panginoon, upang
bawat pamilya, Panginoon, ay maging matibay at matatag ang relasyon at pananalig sa inyo, Panginoon, upang anuman ang mga pinaplano ng bawat pamilya, Panginoon, it will prosper, Panginoon, it will happen, it shall be, and kagaya sa inyong salita, sa Jeremiah 29:11, Panginoon, na alam namin kung ano ang plano nyo para sa aming, Panginoon, plan to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and a future, Panginoon, and nawa, laging matimo sa puso ng bawat isa ang inyong salita, Panginoon, that seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us, Panginoon. Hinihiling man namin ito o pinalangin, Panginoon, kukusa na lamang itong nangyari at naganap sa amin, Panginoon, ay alam namin na ito po ay nagmumula sa inyo, Panginoon, dahil kayo ang nagbibigay at kayo din ang bumabawi o kumukuha kung alam ninyo na hindi namin ito nagagamit para sa pagpapalapit ng inyong kaharian. We pray also, Lord God, sa lahat ng mga bansa, lalong higit, Panginoon, ang iyong chosen Holy Land, Panginoon, ng Israel, Panginoon, na ang mga Israelita, Panginoon, will bring back their love, Panginoon, their faith, Panginoon, sa inyo, Panginoon, na mas marami pa, Panginoon, ang tatanggap sa inyong lutong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa kanilang buhay, Panginoon, at magkakaroon ng isang magandang pagbabago sa lahat, Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik at pagparito ng inyong lutong na anak na si Jesus upang kunin ang mga nanatiling tapat at naglilingkod hanggang sa huling hininga namin, Panginoon. Kayo ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. At kung may mga panalangin man kami, Panginoon, na hindi nabanggit dito, Panginoon, ngunit alam niyo na kailangang mangyari at maganap sa aming, Panginoon, ayon sa inyong kalooban, ay ang inyong kalooban nawa ang masunod at mangyari sa amin. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.